Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 171. Nang makitang nagmumura si Benjamin, naramdaman ni Silas na hindi siya nagsisinungaling, kahit na ang pagmumura sa piitan na ito ay maaaring hindi gaanong kahulugan. Sinabi ni Silas kay Benjamin, "Mr. Palmer, pwede mo ba akong tulungang makatayo?" Agad na bumangon si Benjamin mula sa kanyang sulok, maingat na inalalayan si Silas na maupo ng matuwid. Hindi lang niya tinulungan si Silas, tinulungan din niya si Julian at ang iba pang martialists ng Stargate na maupo. Pagkatapos, umupo siya sa tabi ni Silas. Pagtingin kay Benjamin, tinanong ni Silas, "Mr. Palmer, paano mo nalaman na si Denton ang nagtataglay ng treasure map?" Ikinwento ni Benjamin kung paano natuklasan ng kanyang lolo na si Emerson, sa ilalim ng matinding paglilihim, na kinuha ni Denton ang treasure map mula sa tagapag-alaga nito. Matapos makinig ay wala nang pagdududa si Silas. "Magtiwala ka, Mr. Palmer. Bagamat hindi tayo makakatakas sa piitan ngayon, kapag napagtanto ng Stargate na matagal na akong nawala, itutunta nila ako sa pamilyang Weston at ililigtas tayo. Hindi tayo mamamatay dito." Isang bagong tuklas na kumpiyansa ang nagpinta sa mukha ni Silas, isang malaking kaibahan sa kanyang naunang isterya. Ang dahilan ng biglaang pagbabagong ito ay simple, ang kaalaman sa treasure map. Tulad ng maraming mayayamang pamilya, angkan, at sekta, pinagnanasaan din ng Stargate ang matagal nang napapabalitang treasure map. Ngayong alam na ni Silas na hawak ni Denton ang napakahalagang treasure map na ito, walang hangganan ang kanyang tuwa. Hindi niya kayang mamatay dito, hindi sa nakataya sa gayong kayamanan. At sa muling pagmumuni-muni, natitiyak ni Silas na gagawa ng paraan ang kanyang ama patungo sa kanya. Nang marinig ang sinabi ni Silas, kumislap din ang kislap ng pag-asa sa mga mata ni Benjamin. Ito ang dahilan kung bakit sadyang isiniwalat niya ang impormasyon tungkol sa treasure map kay Silas. Napagtanto niya na si Silas ay hindi lamang miyembro ng Stargate, kundi anak ng pinuno nito. Ang Stargate ay isang kilalang sekta sa Oakhaven, na puno ng mga eksperto. Kung mawala sa kanila si Silas, walang alinlangang lilipat sila ng langit at lupa para hanapin siya. Maaga o huli, hahanapin nila siya. At nang gawin nila ito, at dumating upang iligtas si Silas at ang kanyang pangkat, umaasa si Benjamin na siya ay makalaya rin sa piitan na ito. Kaya naman kusang ipinagpalit ni Benjamin ang sekreto ng treasure map para makuha ang tiwala ni Silas. Desperado siyang makatakas sa walang araw na piitan na ito. Sa sandaling iyon, dumating si Denton, kasama ang mga martialists ng pamilya Carter at Phantom Guards, sa pangunahing pintuan ng mansyon ng pamilya Weston. Ang mga gwardya ng pamilya Weston, sa pag-aakalang babalik sina Norman at Lawrence at ang kanilang grupo. Binuksan ang mga pintuan. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon na pagtanto nila na ang mga ito ay hindi kanilang sariling mga sasakyan. Sa oras na sinubukan nilang makialam, huli na ang lahat. Ang mga sasakyan ay mabilis na dumaan, na ang sinuman ay masyadong mahilig umalis sa daan na itinapon ng puwersa. At kaya, ang convoy ng pamilya Carter ay nagwagi ng matagumpay dahil kinuha ni Norman ang karamihan sa mga mansyon ay mga gwardya lamang. Sa mansyon ng pamilya Weston, martialist sa kanya, ang lahat ng natitira upang ipagtanggol. Dahil dito, ang convoy ng pamilya Carter ay nahaharap sa kaunting pagtutol at dumiretso sa pinakadakilang mansion sa property. Habang bumukas ang mga pinto ng sasakyan, lumabas ang lahat ng Phantom Guards at martialists na may matinding hangin. Pagpapasya, na bumubuo ng isang protection na perimeter sa paligid ng kanilang mga sasakyan. Ang isa sa mga martialists ay magiliw na nagbukas ng pinto para kay Denton. Nakatingin sa mansyon na nasa harapan niya, sinabi ni Denton, "Tara na." "Yes, Mr. Carter," sabay-sabay na sagot ng mga martialists at Phantom Guards, ang kanilang espiritu ay tumataas. Sa sandaling iyon, mahigit 100 gwardya mula sa pamilyang Weston ang sumugod, sumisigaw, "Sino ka? Umalis ka na dito. O hindi tayo magiging magalang." Gayunpaman, bago nila matapos ang kanilang mga pagbabanta,
ang mga martialists ng pamilya Carter at mga Phantom Guard ay mabilis na hamampas, na nagpabagsak sa kanilang lahat. Nang wala na iyon, pinaligiran ng mga martialists at Phantom Guard si Denton, at sinamahan siya sa sala ng mansyon. Sa loob, nakaupo sina Bruce at Tobias sa isang sofa. Narinig nila ang kaguluhan sa labas at alam nilang dinala ni Denton ang kanyang mga martialists para salakayin sila. Mansyon. At kung nandito si Denton, nangangahulugan ito na nabigo ang sorpresang pag-atake ni Norman at ng Blackhawk sa pamilya Carter. Ang mga mesa ay nakabukas. Nasa matinding panganib ngayon ang pamilya Weston. Dahil dito ay hindi nakatakas si Bruce sa gulat. Alam niyang huli na ang lahat. Habang si Bruce ay nanatiling composed, hindi magawa ni Tobias. Mapatla ang kanyang mukha, at kitang-kita ang kanyang pagkabalisa. Malinaw na ayaw niyang mabiktima ng paghihiganti ng pamilya Carter. Pagkapasok ng mga martialists at Phantom Guard sa sala ay agad silang pinalibutan. Bruce at Tobias. Umupo si Denton sa isang sofa sa tapat nila. Bruce, nakakagulat na makita kang napakatahimik, sabi ni Denton, lalo na kapag ang iyong ama, si Norman, ay kilala sa kanyang takot sa kamatayan. Malamig na ngumuso si Bruce, na tumugon, sa mundong ito, isinulat ng mga nanalo ang kasaysayan. Kung gusto mo akong patayin, gawin mo na lang. Tinitigan siya ni Denton, hindi ko priority ang pagpatay sa iyo ngayon. Sabihin mo muna kung nasaan si Silas at ang grupo niya. Nagkunwaring pagkalito si Bruce. Silas. Sino yun? Huwag maglaro, babala ni Denton. Gusto mo bang maranasan ng iyong ama, si Norman, ang isang masamang wakas? Biglang nagbago ang mukha ni Bruce. Denton, anong ginawa mo sa tatay ko? Sinabi ni Denton, sinubukan ng iyong ama, kasama ang mga miyembro ng Black Hawk, na lipulin ang pamilya Carter. Ngunit natalo natin sila. Tumanggi ang iyong ama na sabihin sa akin kung nasaan si Silas, kaya naparito ako upang tanungin ka. Kung hindi ka magsasalita wala akong magagawa kundi ang patayin ng iyong ama. Kasuklam-suklam ka, galit na sagot ni Denton Bruce. Malamig na tumawa si Denton, pagdating sa pagiging kasuklam-suklam, ang mga Weston lalo na ang iyong ama na si Norman, ay nasa sariling liga. Kung hindi dahil sa swerte ko sa pagkakataong ito, nalipol na sana ang pamilya ko ng pinagsama-samang puwersa ninyo. Maaari mong piliin na manahimik tungkol sa kinaroroonan ni Silas, ngunit kailangan mong panuurin ang pagkamatay ng iyong ama at ng iyong anak. Kahit na mamatay ang lahat ng pamilya Weston, hahanapin ko pa rin si Silas at iba pa. Sa sandaling iyon, naputol ang isang boses na nagpanik, Dad, alam na niya na nasa mansion namin si Silas. Kung hindi natin sasabihin sa kanya, Lolo, at lahat tayo ay mamamatay sa wala. Desperado na sabi ni Tobias. Maliwanag, ang pagkaunawa na lipulin ni Denton ang lahat kung hindi sila makikipagtulungan ay tumama sa kanya ng husto, na nagdulot ng takot sa kanyang puso. Kaya naman nakiusap siya sa kanyang ama na sabihin sa kanya kung nasaan si Silas. Si Bruce, sa hindi makapaniwala, ay sinampal si Tobias. Na-disappoint ka Mel. Sa tingin mo ba ay ililibre niya tayo kung sasabihin natin sa kanya? Tama na, Bruce. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin, ako mismo ang hahanapin sa kanya. Tumayo si Denton, na nag-utos sa mga martialists at sa mga Phantom Guards, patayin sila. Dalawa sa mga martialists ang naglabas ng kanilang matatalas na punyal, na gumagalaw ng may panganib patungo sa Weston. Sinubukan ni Bruce na manatiling tahimik habang papalapit ang kamatayan. Gayunpaman, hindi napigilan ni Tobias ang kanyang kalmado. Nang makitang papalapit na ang mga martialists ng pamilya Carter na may dalang dagger, namumutla na siya sa takot. Ang kanyang mga paa ay bumigay, at siya ay bumagsak sa lupa sa isang kalabog. Tumulo ang luha at uhog sa kanyang mukha habang sumisigaw, Mr. Carter, pakiusap, huwag mo akong patayin. Ako, sasabihin ko sa iyo kung nasaan si Silas at ang iba pa. Sa sandaling iyon, isang pahiwatig ng amusement ang bumalot sa mukha ni Denton. Bumaling sa kanyang dalawang martialists, iniutos niya, maghintay ka. Nang makita ang kanyang anak na nagmamakaawa para sa kanyang buhay sa kanyang mga tuhod,
nag-alab ang mga mata ni Bruce sa magkahalong pagkadismaya at hindi masabi na kahihiyan. Kabanata 172. Bang! Biglang bumukas ang mabigat na pinto ng piitan. Si Silas, Benjamin, at ang iba pa ay parang nasa panaginip sila nang makita nilang pinangunahan ni Tobias si Denton at ang mga martialists ng pamilya Carter sa piitan. Nagulat si Denton nang makita niyang si Silas at ang iba pang miyembro ng Stargate ay nakagapos na parang mga preso. Hindi niya akalain na ang mga miyembro ng Stargate ay makulong sa piitan ng pamilya Weston. Walang pag-aaksaya ng sandali, mabilis na nilapitan ni Denton si Silas at tinanong, Mr. McLean, okay ka lang? Naparito ako para iligtas ka. I'm so sorry sa lahat ng pinaghirapan mo. Noon lang napagtanto ni Silas at ng iba pa na hindi ito panaginip. Ito ay totoo. Dumating talaga si Denton para iligtas sila. Mr. Carter, natutuwa akong nandito ka. Bulalas ni Silas, nababalot ng emosyon ang boses. Malamig na lumipat ang tingin ni Denton kay Tobias. Bakit hindi mo tinanggal ang kanilang mga tanikala? Hiningi niya. Walang pag-aalinlangan, tumugon si Tobias, kinuha ang isang set ng mga susi at binuksan ang mga kadena na nagbubuklod kay Silas at sa iba pa. Mr. McLean, ano ang nangyari sa iyong mga kamay at paa? Bakit hindi mo? Panimula ni Denton, napansin ang hirap ni Silas sa paggalaw. Isang kislap ng galit ang lumitaw sa mga mata ni Silas nang sumagot siya, pumunta kami sa Weston Estate para makipag-ayos kay Lawrence. Gayunpaman, nahulog kami sa bitag ni Norman. Binigyan niya kami ng gamot na may lason na kape. Nang magising tayo, nandito na tayo sa piitan na ito. At habang kami ay walang malay, si Norman ay nabali ang aming mga kamay at paa. Bakas sa mukha ni Denton ang gulat at galit. Talagang may pusong bato ang Norman na iyon, naisip niya. At ang mismong dahilan kung bakit nabali ni Norman ang kanilang mga paa at ikinulong sila sa piitan na ito ay malinaw, gusto niyang matiyak na hindi sila makakatakas. Sa pamamagitan ng paggawa kay Silas at sa kanyang mga kasamahan na mawala ng walang bakas, nilayo ni Norman na matuklasan ito ng mga miyembro ng Stargate, na isangkot ang pamilya Carter sa proseso. Ang hakbang ni Norman ay pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Walang pagkaantala, inutusan ni Denton ang kanyang mga martialists na maingat na buhatin ang mga sugatang miyembro ng Stargate palabas ng piitan. At syempre, inutusan din sila ni Denton na isama si Benjamin. Hindi niya nakalimutan kung paano siya kinuwento ni Benjamin para sa pagpatay kay Emerson at sa iba pa sa grand party na iyon. Hindi inaasahan ni Benjamin na ang kanyang mga tagapagligtas mula sa piitan ay pangungunahan ni Denton, hindi ang Stargate. Alam niyang pinagtaksilan niya noon si Denton, ang pagiging nasa kustodiya niya ngayon ay hindi magiging maganda para sa kanya. Inilagay niya ang kanyang pag-asa kay Silas, umaasang iligtas niya ito kahit papaano. Nang makaalis na sila sa piitan, agad na hinimok ni Denton ang kanyang mga martialists na isugod sa ospital ang mga sugatang miyembro ng Stargate. Gayunpaman, pinamunuan niya ang iba pabalik sa mansyon ng pamilya Carter, tinitiyak na sina Tobias Thomas at paggawa ng milyon-milyon gamit ang mata ng Diyos. Dinala din si Benjamin. Makalipas ang 3 araw, sa mansyon ng mga Carters. Isang convoy ng mahigit 100 mag-agarang sasakyan ang pumasok sa mansyon. Nakatayo sa labas ng mansyon sina Denton, Christopher at ang kanyang asawang si Claire, at Jerick. Nang huminto ang convoy sa harap ng mansyon, sumulong ang mga gwardya gamit ang mga wheelchair at binuksan ang mga pinto ng kotse. Maingat, tinulungan nila sina Silas, Julian, at ang iba pang miyembro ng Stargate mula sa mga sasakyan. Nakakast ang kanilang mga braso at binti. Nang hindi pa sila tuluyang gumaling, sila ay naupo sa wheelchair. Lumapit si Denton, nangunguna sa kanyang pamilya, at sinabi kay Silas, Mr. McLean, nagayos ako ng helicopter na maghahatid sa iyo pabalik sa Stargate. Labis akong nagsisisi na nasugatan ka sa ngalan ng pamilya Carter. Pinuno. Ako mismo ang maghahatid sa iyo pabalik sa Stargate at hihingi ng paumanhin sa iyong, at ang mga mula sa pamilyang Weston, na nag-frame sa iyo at malupit na binali ang iyong mga paa, ibibigay ko sila sa Stargate para hatulan.
Nagpatuloy si Denton, sinenyasan ang kanyang mga martialists, dalhin mo rito sina Norman, Bruce, at Tobias. Yes, sir, nagmamadaling umalis ang ilang martialists. Ilang sandali pa, bumalik sila, tinutulak ang nakagapos na mga figure ni na Norman, Thomas, at Tobias sa harap ni Denton. Magulo ang buhok ni Norman, at galit na galit siyang tumingin kay Denton. Denton, bitawan mo ako agad. Ako ay kabilang sa isa sa nangungunang 10 mayayamang pamilya sa Oakhaven. Sa pagkulong sa akin, hindi ka ba natatakot na ilantad ng iba pang mayayamang pamilya ang iyong mga krimen? Ito ay isang bagay sa pagitan ng pamilya Carter at ng pamilya Weston. Ang ibang mga mayamang pamilya ay hindi nanaisin na maputik ang tubig sa away na ito, sagot ni Denton na may malamig na ngiti. Bukod dito, ikaw ang unang nakipagsanib puwersa sa Black Hawk, sinusubukang lipulin ang mga Carters. Ang iyong kapalaran ngayon ay resulta lamang ng iyong sariling paggawa. Si Silas, na nanlilisik kay Norman, ay nagsabi, Norman, matandang Sorrow. Ininom mo ang aming kape at nabali ang aming mga paa. Kapag nakarating na tayo sa Stargate, sisiguraduhin kong patay ka na. Norman, nang malaman mula kay Bruce na si Silas at ang iba pa ay nailigtas ni Denton. Ngayon, sa pagharap sa banta ni Silas, mas lalo siyang napangiwi. Sinulyapan niya si Tobias, iniisip na kung hindi na ibuhos ni Tobias ang beans dahil sa sobrang duwag, baka may kislap pang pag-asa para sa kanila. Ngayon, tanging paghihiganti mula kay Silas ang naghihintay sa kanila. Dahil sa ginawa nila at sa ugali ni Silas, ang pag-survive sa Stargate ay isang mataas na order. Si Tobias, na naramdaman ang galit na titig ng kanyang lolo, nagkasala na ibinaba ang kanyang ulo at labis na nagsisi na ihayag ang kinaroroonan ni Silas. Kahit na pagkatapos ibigay kay Denton ang impormasyon, ipinadala pa rin siya sa Stargate. Sa takot sa posibleng kamatayan sa Stargate, kumapit siya sa huling bahagi ng pag-asa at nakiusap, Mr. Carter, kung sasabihin ko sa iyo kung nasaan si Mr. McLean, ililibre mo ba ako sa pagpunta sa Stargate? Sagot ni Denton, hindi sa akin iyon. Baka gusto mong tanungin si Mr. McLean. Si Norman at Bruce ay tumingin sa disgusto at galit habang si Tobias, desperado na mabuhay, ay humingi ng awa mula sa kanilang sinumpaang kaaway, si Denton. Gayunpaman, patuloy na umapela si Tobias kay Silas, Mr. McLean, ako ang gumabay kay Mr. Carter at sa kanyang mga tauhan sa piitan para iligtas ka. Ang mga nanakit sa iyo na baliin ang iyong mga paa, ito ay kagagawa ng aking lolo at ama. Maaari mong isaalang-alang ang sparring na kilala. Si Norman at Bruce ay galit na galit, ang kanilang mga mukha ay nagiging asul sa galit. Hindi nila inaasahan na makakita ng ganoong pagkakanulo mula sa sarili nilang pamilya. Tobias, ikaw at ang pamilya mo ang nagdroga at nagpasama sa amin, malamig na sabi ni Silas. Naniniwala ka ba na hahayaan kong mag-slide iyon? Ang bawat isa sa inyo ay haharap sa galit ng Stargate. Ito ang kabayaran para sa pangahas na manakit. Ang mga masasakit na salita ni Silas ay nagparamdam kay Tobias na para siyang nahulog sa bangin. Kung hindi dahil sa pagkakahawak ng mga martialists ng Carter sa kanyang mga braso, baka napaluhod na siya. Biglang narinig ang hagong ng mga talim ng helicopter mula sa itaas. Tumangala ang lahat para makita ang dalawang helicopter na papalapit sa mansyon ng mga Carters. Ang mga helicopter ay matikas na dumaong sa damuhan ng mansyon. Denton addressed Silas, Mr. McLean, sumakay na tayo sa mga helicopter. Ihahatid kita pabalik sa Stargate. Gayunpaman, sumagot si Silas, Mr. Carter, ikaw ang pinuno ng pamilya Carter at marami kang dapat asikasuhin. Dagdag pa, sa iyong edad, ang gayong paglalakbay ay maaaring hindi perpekto. Baka may iba pang sumama sa akin. Saglit na natigilan si Denton, hindi inaasahan na hihingi si Silas ng kasama ng iba. Si Christopher, na nakatayo sa tabi ni Denton, ay agad na nag-alok ng nakangiti, Mr. McLean, kung sa tingin mo ay hindi angkop ang aking ama, hayaan mo akong samahan ka pabalik sa Stargate. Gayunpaman, umiling si Silas habang nakangiti. Hindi mo rin gagawin.
Pagkatapos ay itinuro niya si Claire, na nakatayo sa tabi ni Jeric, at sinabing, gusto kong samahan ako pabalik ni Claire. Kabanata 173. Si Denton, Christopher, at maging si Claire mismo ay nagulat. Walang sinuman sa kanila ang umasa na hihilingin ni Silas si Claire na ihatid siya pabalik sa Stargate. Parehong napatingin sina Denton at Christopher kay Jeric, nakatayo sa tabi ni Claire. Lahat sila ay may parehong iniisip, na pagtatanto na ang kahilingang ito ay maaaring magalit kay Jeric, dahil si Claire ay kanyang kasintahan. Hindi. Magiging komportable ang lalaki sa pag-escort ng kanyang kasintahan sa ibang lalaki pauwi, lalo na sa mahabang paglalakbay patungo sa malayong lugar tulad ng Stargate sa Oakhaven. Denton, sinusubukang i-defuse ang sitwasyon, tumahimik at sinabing, Mr. McLean, bata pa si Claire at walang karanasan. Kung sasamahan ka niya at marahil ay hindi sumunod sa tamang ugali sa Stargate, ito ay hindi nararapat. Hayaan mo akong samahan ka. Gusto ko ring ipahayag ng personal ang aking pasasalamat sa Stargate para sa napakalaking tulong na ibinigay nila sa pamilya Carter. Gayunpaman, kapansin-pansing malamig ang ekspresyon ni Silas. Master Denton, mahigpit niyang sinimulan, ang aking grupo at ako ay naglakbay ng napakalayo mula sa Stargate sa Oakhaven upang tulungan ang pamilya Carter na i-navigate ang mga panganib nito. Ito ay sa pagtulong sa iyong pamilya na kami ay nasaktan at nabali ang aming mga paa. At ngayon, ang hinihiling ko lang ay i-escort ako pabalik ni Claire, at tumanggi ka. Sinasabi mo ba na baka may masama akong intensyon sa kanya? Talaga bang nag-iingat ka sa ng mga nakabenda kong paa? Growing visibly irritated, Silas continued, kung ganoon, huwag mo na kaming i-escort. Tatawagan ko ang aking ama at sisunduan kami ng isang taga-Stargate. Mr. McLean, habang nasa ganoong kondisyon ang iyong kamay, sigurado ka bang hindi magdadagdag ng insulto sa pinsala ang pagtawag mo? Pagsingit ng boses. Pagtingala, nakita ni Silas na si Jeric ang nagsasalita. Agad na namuo ang pagsimangot sa mukha ni Silas. Ano, Mr. Agosta? Natutuwa ka bang makita ako sa ganitong estado? Bahagyang tumawa si Jeric, na misunderstood mo, Mr. McLean. I mean no harm. Tama ka at nasaktan ka. Kung i-escort ka ni Claire pabalik sa Stargate, nagtitiwala ako na magiging maayos ang lahat. Sa sorpresa ni Silas, si Jeric ay nagtataguyod sa ngalan niya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Bumaling kay Denton, sinabi ni Silas, si Mr. Carter. Kahit si Mr. Agosta, friend ni Claire, ay iniisip na tama na samahan ako ni Claire. So, parang sa paningin mo, isa akong hindi dapat pagkatiwalaan. I'll be sure to inform my father about this once na nakabalik na ako sa Stargate. Ang ilang mga tao ay nagbibigay ng lip service bilang pasasalamat ngunit hindi talaga ito itinatago sa kanilang mga puso. Naguluhan si Denton sa biglaang pagsang-ayon ni Jeric, ngunit naramdaman niyang may mga dahilan ang binata. Sinusubukang ayusin ang sitwasyon, sinabi niya kay Silas, nagkamali ka ng pagkakaintindi, Mr. McLean. Ang Stargate ay napakabuti sa amin. Lubos kong pinahahalagahan ang bono na iyon. Kung matigas ang ulo mo na samahan ka ni Claire, so be it. Kapag magdulot si Claire ng anumang hindi sinasadyang pagkakasala sa kanyang pananatili sa Stargate, sana ay mapatawad mo siya. Sa isang mapagmahal na kilos, ikanaway ni Silas ang kanyang kamay at tiniyak, magpahinga ka lang, Mr. Carter. Kasama ko, walang maglalakas loob na maliitin si Miss Carter. Dahil sa bigat ng sandali, nilingan ni Denton si Claire at sinabing, Claire, sasamahan mo si Mr. McLean. Pabalik sa Stargate. Bagamat nag-aatubili si Claire na samahan si Silas, hindi niya kayang salungatin ang gusto ng kanyang lolo. Opo, lolo, masunurin niyang sagot. Nang makita ang pagpayag ni Claire, bumungad sa mukha ni Silas ang isang kislap ng tuwa. Claire, sinabi niya na may bakas ng pananabik, ang mga tanawin ng Oakhaven ay tunay na nakamamanghang. At kung saan matatagpuan ang Stargate, sa Sword Mountain, ito ay kaakit-akit tulad ng isang fairyland.
Pagdating natin sa Stargate, dadalhin talaga kita para humanga sa mga magagandang tanawin. Gayunpaman, si Claire ay hindi partikular na interesado sa mga tanawin ng Sword Mountain sa Stargate. She hummed ng kamitali. Pagkatapos, hinawakan ang kamay ni Jerick, humakbang sila ng ilang metro, tinitiyak na mananatiling pribado ang kanilang pag-uusap. Bakit ka pumayag na ihatid ko si Silas pabalik sa Stargate? Bulong ni Claire. Napangiti si Jerick, gusto kong bisitahin ang Oakhaven at tingnan ang mga pasyalan. Nagliwanag ang mga mata ni Claire, so, sasama ka sa akin sa Stargate. Hindi eksakto sa Stargate, paliwanag ni Jerick. Diyan ka muna. Maghahanap ako ng hotel sa kalapit na lungsod bukas at i-message kita. Pagkatapos mo sa Stargate, maaari nating tuklasin ang Oakhaven ng magkasama. Bumakas ang saya sa mukha ni Claire. Perpekto. Pumunta ka sa kalapit na lungsod ngayon, at bukas, sabay nating tuklasin ang Oakhaven. Nang maayos na ang mga plano, bumalik sila kung saan naghihintay si Denton at ang iba pa. Napansin ng lahat ang matinding pagbabago sa kilos ni Claire. Mula sa masungit na hitsura niya kanina, ang mukha niya ay nagniningning na ngayon. Ang lahat ay medyo na-curious tungkol sa sinabi ni Jerick na nagpasigla ng kanyang espiritu ng napakabilis. Lolo, napag-usapan na namin ni Jerick ang lahat. Handa na kami para sa helicopter ngayon, sabi ni Claire, ang kanyang pag-aatubili ay wala kahit saan. Nagulat si Denton, at tumango, sige, sumakay na tayo sa helicopter. Pagkatapos ay inutusan ni Denton ang kanyang mga gwardya na tulungan sina Silas, Julian, at ang iba pang nasugatan na miyembro ng Stargate na nakaupo sa mga wheelchair patungo sa helicopter. Maingat, binuhat nila ang bawat sugatang individual mula sa wheelchair at inilagay sila sa helicopter. Nang makasakay na ang lahat mula sa Stargate, nagpaalam si Claire sa kanyang lolo, magulang, at Jerick, pagkatapos ay sumakay sa helicopter. Siyempre, para sa misyon na ito ng pag-escort sa mga nasugatan na miyembro ng Stargate, tiniyak ni Denton na mahigit 100 mga martialists ng pamilya Carter ang sumama sa kanila para sa karagdagang seguridad. Ang dalawang helicopter, nalulan sina Claire, Silas, at ang iba pa, ay lumipad mula sa mansyon ng pamilya Carter, na pumailang lang sa langit. Lumipad sila ng palayo hanggang sa mawala sila sa paningin ni Denton at ng iba pa. Noon lang napalingon ang lahat. Tumingin si Denton kay Jerick, Jerick, bakit ka pumayag na ibalik ni Claire si Silas? Si Christopher at ang kanyang asawa ay curious ding ibinaling ang atensyon kay Jerick. Sagot ni Jerick, Mr. Carter, gaya ng napansin mo, nagustuhan ni Silas si Claire. I'm aware na excuse lang ang request niya na samahan siya pabalik ni Claire. Gayunpaman, kung si Claire ay hindi sumama sa kanya, si Silas ay walang pagsala na magkikimkam ng sama ng loob. Kapag nakabalik na siya, sinisiraan niya ang pamilya Carter sa bawat pagliko, posibleng gumawa pa nga ng lahat ng uri ng mga akusasyon laban sa amin, dahil sa kanyang katayuan bilang tagapagmana ng Stargate, ang kanyang mga salita ay natural na magpapabigat sa kanyang mga tao. Kaysa sa atin. Maaaring magdulot ito ng kapahamakan sa pamilya Carter. Matapos marinig ang paliwanag ni Jerick, nagkaroon ng biglaang pagkaunawa sina Denton at ang pamilya ni Christopher. Naunawaan na nila ngayon kung bakit pumayag si Jerick sa kasama ni Claire na si Silas. Gayunpaman, ang hindi alam ni Denton ay hindi isiniwalat ni Jerick ang buong katotohanan. Ang tunay na dahilan kung bakit sa huli ay pumayag siyang samahan si Claire. Si Silas ay isang bagay na nakita niya sa pamamagitan ng kanyang espesyal na kakayahang pangitain na God's Eye na napipisa ng Stargate laban sa pamilyang Carter. Kabanata 174. Ang Sword Mountain, kung saan naninirahan ang Stargate, ay nakatayong mataas sa gitnang bahagi ng Cloudar at isang sikat na tuktok sa Oakhaven. Ang mga gamulong berdeng burol ay umaabot ng 12-dosenang milya sa paligid, na may mga matingkad na buwan na kumikinang sa pagitan ng mga pine at malinaw na bukal na umaagos sa ibabaw ng mga bato. Sa mga burol na ito, ang Sword Mountain ang pinakamatayog at ipinagmamalaki ang pinakamagandang tanawin. Nakabalabal ito ng mga siglo lumang mga pine at cypress,
nakatayong matangkad at berde sa abot ng mata. Nakakalat sa paligid ng bundok ang mga malalaking bulwagan at pavilion, isang halo ng bago at makasaysayang mga construction, na nagmumula sa isang aura ng kadakilaan. Bagamat marami sa mga gusaling ito ay kamakailang idinagdag, ang isang makabuluhang bilang ay may petsang daan-daang taon. Pagkatapos ng lahat, ang Stargate ay isang kilalang Oakhaven martial arts sect na may legacy na sumasaklaw ng ilang siglo, at napreserba nila ang maraming sinaunang istruktura. Bagamat matatagpuan sa mga tahimik na bundok, ang Stargate ay hindi nakahiwalay sa mundo. Isang kalsada ang direktang nagdurugtong sa panlabas na mundo sa Sword Mountain. Kaya, ang makasaysayang Oakhaven martial arts sect, kahit na sa mga bundok, ay nagpapanatili ng kaugnayan nito sa panlabas na mundo. Sa pagitan ng mga bulwagan at pavilion ng Stargate, at sa kanilang malalawak na mga parisukat, makikita ang mga mamahaling sasakyan mula sa labas ng mundo ang gustong paraan ng transportasyon para sa mga miyembro. Gayunpaman, bilang isang martial arts sect, ang malawak na open space ay kadalasang inookupahan ng daan-daang mga alagad ng Stargate na nagsasanay ng kanilang martial arts. Ang kanilang malalakas na sigaw habang nagsasanay ay umalingaw sa pagitan ng mga puno ng pino at ng mga gusali, na naglalabas ng napakalaking enerhiya. Sa sandaling iyon, ang humuhuni ng helicopter blades ay tumagos sa kalangitan. Ang mga disipulo, sa kalagitnaan ng kanilang pagsasanay, lahat ay tumangala. Dalawang helicopter ang lumapit mula sa langit. Sa ilalim ng mausisa na mga tingin ng marami, unti-unti silang nakarating sa plaza sa harap ng pinakadakilang Stargate. Bulwagan. Matapos patayin ang mga makina, bumukas ang mga pinto ng mga helicopter. Maingat na tinulungan ng isang dosenang bodyguard sina Silas, Julian, at iba pang miyembro ng Stargate palabas ng helicopter. Paghiwalayin sina Silas at Julian, ang mga disipulo ng Stargate sa plaza ay bumalik sa realidad at nagsimulang bumulalas, ang Young Master ay bumalik mula sa Oakhaven. Bumalik na ang Young Master at Julian. Tulungan natin sila dali. Kaagad, isang pulutong ng mga alagad ng Stargate ang sumulong. Kinuha nila sina Silas, Julian, at ang iba pang nasugatang miyembro ng Stargate mula sa mga martialists ng pamilya Carrier at dinala sila patungo sa Grand Hall sa harapan. Pagkatapos ay bumaba si Claire sa helicopter. Nakita niya ang mga alagad ng Stargate na dinadala si Silas at ang iba pa sa napakagandang bulwagan. Inutusan niya ang mga martialists ng pamilya Carter na samahan sina Norman, Thomas, at Tobias, na sinusundan sila sa bulwagan. Sa loob ng bulwagan, 4 na indibidwal ang nakaupo. Nasa gitna ang isang lalaki na nasa edad 50. Nakasuot siya ng top knot na hawak ng isang itim na jade hairpin, mahahabang kilay, at malalim, kalmadong mga mata na tila mga tahimik na lawa. Na may walang malasakit na pagpapahayag. Siya, nakasuot ng mahabang itim na balbas. Nakasuot ng puting damit, isang star emblem, kasing laki ng palad, ang nakaborda sa dibdib. Nakaupo sa isang engranding upuan sa bulwagan, ang matanda na ito na nakasuot ng puti ay nagpakita ng isang aura ng isang transcendental ang hindi makamundong sage na ito ay ang pinuno ng Stargate, ang ama ni Silas, si Tristan. Pantas! Sa kaliwa ni Tristan ay may 3 matatandang lalaki, bawat isa ay may puting buhok at mukhang nasa 80. Bagamat pilak ang kanilang buhok, ang kislap ng kanilang mga mata ay kasing liwanag ng mga bituin, hindi maikakailang nagniningning. Ang 3 ito ay ang nangungunang presbyter ng Stargate, Senior Presbyter Tiger, Second Presbyter Phoenix, at Third Presbyter Steve. Pinanood ni Tristan at ng 3 presbyter habang dinadala ng mga alagad ng Stargate ang sugatang sina Silas, Julian, at iba pa sa Grand Hall. Kinausap ng isa sa mga disipulo si Tristan at ang mga presbyter, na nagsasabing, Mr. McLean, mga kagalang-galang na presbyter, nagbalik na ang Young Master at Julian. Nang makita sina Silas at Julian na may mga cast sa kanilang mga braso at binti, nagsalubong ang mga kilay ni Tristan, at sinabi niya, ilagay sila sa mga upuan. Kahit na si Tristan ay nakatanggap ng tawag mula kay Silas at sinabihan ng tungkol sa kanilang malubhang pinsala sa Oakhaven,
nakikita silang nasa ganitong kalagayan ay nakasabunot pa rin sa kanyang puso. Oo, G. McLean, sagot ng mga disipulo ng Stargate. Pagkatapos ay tinulungan nila si Silas at ang iba pa na maupo sa mga upuan na nasa gilid ng Grand Hall. Ipagpatuloy mo ang iyong pagsasanay sa martial arts. Sumenyas ang Senior Presbyter Tiger sa mga alagad ng Stargate na naruroon pa rin sa bulwagan, na gumagawa ng isang dismissive gesture. Sa isang pinag-isang resp, agad na lumabas ng bulwagan ang mga alagad. Naiwan sa bulwagan sina Claire, ang mga martialists ng pamilya Carter, Norman, Bruce, Tobias, at ilang iba pa. At sino kaya ang dalagang ito? Bumaba ang tingin ni Tristan kay Claire, nag-udyok sa kanya na magtanong. Agad na yumuko si Claire, nagbigay galang, ako ang apo ni Denton, si Claire Carter. Binabati ko si G. McLean Tristan at ang mga kagalang-galang na presbyter. So apo ka ni Denton. Siguradong napakahirap para sa isang dalagang tulad mo na ay escort si Silas at Julian pabalik. Pinahahalagahan namin ang iyong mga pagsisikap na ipinahayag ni Tristan. Mapakumbabang sagot ni Claire, Mr. McLean, masyado kang mabait. Nalipat ang atensyon ni Tristan sa mga nakagapos na figure ni na Norman, Bruce, at Tobias. Nagtanong siya, sino kaya sila? Tatay, ito ang mga Weston Norman, Bruce, at Tobias. Sila ang naglason at nagpatambo sa atin, nabalian ang ating mga paa, at nagpakulong sa atin, sumingit si Silas na may halatang sama ng loob bago pa makasagot si Claire. Hindi mapalagay sina Norman at Bruce. Napagtanto nila na wala na sila sa Oakhaven ngunit nasa lugar ng Stargate, na iniwan ang kanilang mga kapalaran sa kanilang mga kamay. Sa kabilang banda, ang mukha ni Tobias ay namutla, at kung hindi siya napigilan ng mga martialists ng pamilya Carter, ang kanyang nanginginig na mga binti ay nakaluhod na sa kanya. Sige. How dare they sakta ng mga miyembro ng Stargate ko? Alisin mo sila. Utos ni Tristan. Kaagad, pumasok ang ilan sa mga martialists ng Stargate at inihatid ang tatlong Weston palayo. Pagkaalis nila ay lamambot ang ngiti sa labi ni Tristan. Miss Carter, nagpapasalamat ako sa iyong tulong sa pagpapabalik sa kanila. Mangyaring ihatid ang aking lubos na pasasalamat sa iyong lolo, si Denton, para sa kanyang pagsisikap na iligtas sila. Sagot ni Claire, Mr. McLean, hindi na kailangan ng mga formalidad. Talagang ipapaabot ko ang iyong pasasalamat sa aking lolo. Miss Carter, dahil narito ka sa Sword Mountain ng Stargate, bakit hindi manatili ng ilang araw? Aayusin ko na may magpapakita sa iyo sa paligid at hahayaan kang masaksihan ang magagandang tanawin ng Sword Monai na iminungkahi. Salamat, G. McLean, sa mabait na alok. Gayunpaman, pagkatapos ligtas na may hatid si Silas pabalik sa Stargame is natupad ang gawain ng aking lolo. At saka, marami akong business matters na naghihintay sa akin sa ODA kaya planong bumalik doon bukas, paliwanag ni Claire. Nakikita kong medyo occupied ka. Kung ganoon, hindi na kita pipilitin pa, Tristan remarked, stroking his back balbas thoughtfully. Pagkatapos ay nagtaas siya ng boses patungo sa pasukan, halika rito. Pumasok ang two Stargate martialists, yumuko bilang paggalang, Mr. McLean, paano tayo maglingkod? Si Miss Carter ay nanggaling sa malayo, at siya ay isang kagalang-galang na panauhin ng Stargate. Ipakita sa kanya at sa kanyang mga kasama sa paligid ng Sword Mountain, utos ni Tristan. Oo, Mr. McLean, kinilala ng dalawang martialists. Pagkatapos ay pinangunahan nila si Claire at ang kanyang party na aming bulwagan. Sabay alis ni Claire at ng grupo niya. Nilingon ni Silas ang kanyang ama. Si Tristan, na may himig ng misteryo at sinabing tatay noong panahon ko sa Oakhaven, bagaman napaharap ako sa ilang mga paghihirap, natitisad ako sa isang napakalaking pagtuklas. Naging seryoso ang mukha ni Tristan, I sent you to Oakhaven to gain experience. Ang kaunting kahirapan ay tumutulong sa iyo na lumago. Kailangan ng oras para gumaling ang mga sugat mo, kaya dapat kang magpahinga at magpagaling dito sa Stargate. Tay, hindi tungkol sa mga pinsala ang aking natuklasan.
Hindi ko sinasadyang nakakuha ng mga lihim na nauugnay sa treasure map. Biglang sumingit si Silas. Nang marinig ito, hindi lang si Tristan kundi pati ang tatlo pang presbyter ay mukhang nabigla. Nang makabawi, itinaas ni Tristan ang kanyang kamay para patahimikin si Silas, na sinasabi, "Hawakan ang pag-iisip na iyan." Sa isang mabilis na galaw, pinitik niya ang kanyang long sleeve patungo sa entrance ng Grand Hall. Isang bugzo ng panloob naman na ang napalitan ng isang malakas na hangin, at sa isang malakas na kalabog, ang mga pinto ng bulwagan ay isinara. Matapos isecure ang kanilang privacy, nilingon ni Tristan si Silas at nagtanong, "Silas, totoo bang sinasabi mo na natuklasan mo ang mga lihim tungkol sa treasure map?" Kabanata 175. Sa loob ng Grand Hall. Nakinig si Tristan at tatlong presbyter habang isinalaysay ni Silas ang pagmamay-ari ni Denton Carter ng treasure map. Halata sa mukha nilang lahat ang pag-aalinlangan. Nilingon ni Tristan ang kanyang anak na si Silas, at tinanong, "Silas, sinasabi mo na itong si Benjamin mula sa pamilyang Palmer ay nagsabi na si Denton ang nagtataglay ng treasure map. Ngunit paano natin matitiyak na nagsasabi siya ng totoo ngunit hindi sinusubukang i-frame si Denton?" Tumango ang tatlong presbyter bilang pagsang-ayon sa sentimiento ni Tristan. Sagot ni Silas, "Dad, ako rin noong una ay nag-aalinlangan sa sinabi ni Benjamin. Gayunpaman, nanumpa siya sa akin, iginiit na hindi siya nagsisinungaling." Covery. Pagkatapos ay ikinwento ni Silas kung ano ang ibinahagi ni Benjamin tungkol sa lihim ng kanyang lolo na si Emerson maraming taon na ang nakalilipas kung paano kinuwento ni Denton ang tagapag-alaga ng treasure map at lihim na kinuha para sa kanyang sarili. Nang marinig ito, parehong nagpakita ng mataimtim na ekspresyon si Tristan at ang mga presbyter. Walang alinlangan, nagsimula na silang maniwala sa mga salita ni Silas. Nagsalita ang Grand Elder Tiger, Mr. McLean, 40 taon na ang nakalilipas, mayroon talagang mga alingaw sa Oakhaven tungkol sa isang taong nagbabantay sa treasure map. Maraming makapangyarihang paksayon, pamilya, at sambahayan mula sa Eldoria ang nagpadala ng kanilang nangungunang martialists upang mag-imbestiga. Huminto siya sandali, pagkatapos ay nagpatuloy, "Gayunpaman, ang tagapag-alaga ng treasure map ay nawala ng walang bakas. Maraming mga martialists ang nag-isip na ang impormasyon ay hindi tama at kalaunan ay umalis sa lugar. Ngayon, sa pagbabalik tanaw, idinagdag niya, parang hindi umalis ang tagapag-alaga sa Oakhaven. At sa huli, malamang na nakuha ni Denton ang treasure map sa kanya." Tumango si Tristan ng may pag-iisip. Dahil sa timeline, makatuwiran na ang tagapag-alaga ng treasure map ay nasa Oakhaven. Kaya, ang posibilidad na makuha ni Denton ang mapa ng kayamanan ay tila mataas. Sa pananaw ni Tristan, mayroong hindi bababa sa 70% na pagkakataon na si Denton ay nagkaroon nito. Mga mahal na presbyter, ano sa palagay mo ang dapat nating susunod na hakbang? Nilingon ni Tristan ang tatlong presbyter, hinahanap ang kanilang pananaw. Ayon sa alamat, ang treasure map na ito ay humantong sa King's Treasure mula noong 1 milenyo. Ang lahat ng mga pangunahing kapangyarihan sa kaharian ay naglaway sa ibabaw nito, nag-aagawan para sa pag-aari nito ng may determinasyon sa buhay at kamatayan. Ang pag-secure nito ay maaaring mapalakas ang lakas at kapalaran ng anumang pamilya o sekta, na nagpapahintulot sa kanila na maghari sa Eldoria sa loob ng maraming siglo. At ninanais ni Tristan ang kayamanang ito, na nagnanais na itaas ang kapangyarihan ng Stargate at gawin itong pinakamataas na presensya sa Eldoria. Ang Grand Elder Tiger, kasama si Presbyter Phoenix, at Presbyter Steve, lahat ay may hindi mapag-aalinlangan ng kislap ng tukso sa kanilang mga mata. Paano nila mapipigilan na maakit sa isang napakahalagang relic, ang kayamanan ng hari? Mr. Sinimulan ni McLean, "Steve, si Denton ay minsang naging disipulo ko at nagsanay sa ilalim ko sa loob ng 3 taon. Baka pwede ko siyang ipatawag at hilingin sa kanya na isuko ang treasure map." Ang dalawa pang presbyter ay tumango bilang pagsang-ayon, iniisip na ito ay isang disenteng plano. Napaisip si Tristan, pangako ang mungkahi ni Steve. Maaari naming imbitahan si Denton sa Stargate.
Maaari naming ayalay sa kanya. Mahusay. Kumain ng mga gantimpala kung kusang loob niyang ibibigay ang treasure map. Kung tumanggi siya, mabuti, maaaring kailanganin nating gumawa ng iba pang mga hakbang. Si Silas, na tahimik na nagmamasid mula sa kanyang upuan, ay sumingit, "Tay, mayroon akong paraan upang matiyak na kusang loob na ibibigay ni Denton ang treasure map, nang walang anumang pandaraya." Ibinaling ni Tristan at ng tatlong presbyter ang kanilang mausisa na tingin kay Silas. Napataas ang isang kilay ni Tristan. "Silas, anong plano mo para kusang isuko ni Denton ang treasure map?" Sumilay ang ngiti sa labi ni Silas. "Pare, tandaan mo, si Claire ang naghahatid sa akin pauwi ngayon. Apo siya ni Denton. Kung gagamitin natin siya bilang leverage laban kay Denton para ibigay ang treasure map, tiyak na hindi siya mangangahas na tumanggi," sabi ni Silas. Ito ang dahilan kung bakit, pabalik sa mansyon ng pamilya Carter, pinilit ni Silas na ihatid siya ni Claire pabalik sa Stargate sa halip na kay Denton. Kahit noon pa man, naisip niyang gamitin si Claire bilang bargaining chip para pilitin si Denton na ipagpalit siya para sa treasure map. Isang kislap ng realisasyon ang lumitaw sa mga mata ni Tristan, pati na rin ang mga presbyter. Paano nila makakalimutan si Claire, na nasa Stargate na? Hinamplas ni Presbyter Tiger ang armrest ng kanyang upuan bilang pagsang-ayon, sumisigaw, "Silas, napakahusay na plano iyan." Ang dalawa pang presbyter, sina Phoenix at Steve, ay tumango bilang pagsang-ayon. Sa katunayan, ang pamamaraang ito ay mas epektibo kaysa sa pagtawag kay Denton. Hinding-hindi tatayo si Denton kung ang buhay ng kanyang apo ang nakataya. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang ipagpalit sa kanya ang treasure map, katwiran nila. Gayunpaman, bahagyang kumunat ang noo ni Julian na nakaupo sa bulwagan. Sa pagharap sa tatlong presbyter, sinabi niya, "Mga mahal na presbyter, hindi natin ito magagawa. Magiliw kaming sinamahan ni Miss Carter pabalik sa Stargate. Ang paggamit sa kanya bilang isang pawn at pagbabante kay Denton para sa treasure map ay makakasira sa reputasyon ng Stargate sa Oakhaven. Bukod dito, inosente si Miss Carter at hindi dapat kaladkarin sa treasure map affair na ito." Nang marinig ito, agad na nagdilim ang ekspresyon ng mga presbyter. Si Presbyter Tiger, na may titig na kasing bangis ng totoong tigre, ay tumitig kay Julian. "Julian, malamig niyang simula, ikaw ay isang internal force Marty A-list lang ng Stargate. Since kailan ka nagkaroon ng karapatang husgahan ang mga desisyon namin? Higit pa rito, tanging kaming mga naruroon dito ang nakakaalam sa talakayang ito. Hanggat itinatago natin ito sa isa't isa, paano ito malalaman ng labas ng mundo, at paano nito masisira ang reputasyon ng Stargate?" Nanlaki ang mga mata niya kay Julian, maliban na lang kung balak mong sungitan sina Denton at Claire. Namutla kaagad si Julian, nauutal, "Presbyter, I dare not. Umaasa lang ako na si Mr. McLean at ang mga presbyter ay maligtas ang inosenteng si Miss Carter. Bastos kang tanga. Iminumungkahi mo ba na tayo ay nasa mali?" Sigaw ng tigre. Sa isang mabilis na paggalaw, itinaas niya ang kanyang kamay, pinitik ang isang daliri, at isang matalim na pagsabog ng internal mana ang bumaril, na nagta-target ng pressure point sa leeg ni Julian. Agad na nawala ng malay si Julian. Ang biglaang pagkilos ay naiwan sa 10 o higit pang mga disipulo ng Stargate na nakaupo sa bulwagan sa gulat, ang kanilang mga mukha ay nababalot ng takot. Matapos mapasuko si Julian gamit ang kanyang panloob na mana, ang mahigpit na tingin ni Tiger ay tumama sa mga disipulo ng Stargate. Malamig niyang babala, "Kung ano man ang napag-usapan ngayon dito ay dapat manatiling lihim. Kung malalaman ng mga tagalabas ang mga bagay na ito, magiging malinaw na ang isa sa inyo ay nagbuhos ng butil. At kung mangyari man iyon, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Nililinaw ko ba ang sarili ko?" Sa ilalim ng nakakatakot na titig ng Grand Elder, ang bawat alagad ng Stargate ay nakaramdam ng lamig sa kanilang gulugod. Sa nanginginig na boses, sabay-sabay silang tumugon, "Naiintindihan namin." Natuwa si Tristan sa epektibong pagpapatahimik at pananakot ni Tiger sa mga disipulo. Ang usapin ng treasure map ay pinakamahalaga.
Kung ang salita ay lumabas, ito ay walang katapusan. Problema para sa Stargate. Pagkatapos ay ngumiti siya ng may katiyakan sa mga kinakabahang disipulo, bagaman ang mga salita ng senior presbyter ay maaaring tunog ng medyo malupit, basta manahimik ka at sumunod sa mga utos, ligtas ka. Ngunit hindi mo dapat tularan ang mga kilos ni Julian, na kinukwestiyon ang integridad ng Stargate at pumanig sa mga tagalabas. Pagpapakita iyon ng kawalan ng katapatan. Ipinapangako namin ang aming katapatan kay Mr. McLean at susundin namin ang iyong mga utos ng walang kondisyon. Same time na tumugon ng mga alagad. Mabuti. Yan ang dedikasyon na inaasahan ko sa mga alagad ng Stargate, sabi ni Tristan, tumango sa Oval. Bumaling sa mga presbyter, sinabi ni Tristan, Tiger, itutuloy natin ang planong napag-usapan natin, gagamitin natin si Claire para i-pressure si Denton na ibigay ang treasure map. Ang tatlong presbyter ay agad na tumugon, ang iyong paghatol ay matalino, G. McClinton. Tiningnan ni Tristan ang walang malay na si Julian sa bulwagan at inutusan si Tiger, na ikulong siya. Hindi natin maaaring hayaan siyang ilagay sa panganib ang pagkakataong ito minsan sa isang siglo para sa Stargate. Oo, Mr. McLean, seryosong sagot ni Tiger. Kabanata 176. Sa mansyon ng mga Carters. Sa sala ng mansyon, humigop ng kape si Denton habang nagbabasa ng dyaryo. Si Christopher at ang kanyang asawa ay nakaupo din sa katapat na sofa, at nag-i-enjoy sa kanilang kape. Dad, sa tingin mo ba ay maaaring makatagpo si Claire ng anumang gulo sa Stargate? Tanong ni Christopher, halata sa boses niya. Pagtabi ng pahayagan, tumingin si Denton sa kanyang anak at sumagot, magiging maayos si Claire sa Stargate. Nagustuhan man siya ni Silas, huwag nating kalimutan na inaalagaan pa rin niya ang kanyang mga sugat. At kahit na siya ay ganap na gumaling, hindi siya papayagan ng Stargate na kumilos ng walang ingat. Bukod dito, malamang na manatili si Claire sa Stargate ng isang gabi lang at babalik bukas. Tumango si Christopher, malamang nag-aalala lang ako. Napangiti si Miranda ng panatag, si Claire ay malaya at may kakayahan. Bakit siya haharap sa anumang IES sa Stargate? Tama ka. Nag-o-overthink ako. Pumayag naman si Christopher. Maya-maya lang, nagring ang phone ni Denton. Inilabas ni Denton ang kanyang telepono, at isang mainit na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang makita ang caller ID. Bumaling kay Christopher at Miranda, sinabi niya, nag-uusap lang ba kayo tungkol kay Claire? Mukhang tumatawag siya ngayon. Nang marinig na si Claire iyon, parehong lumiwanag sa mukha ni na Christopher at Miranda ang kaligayahan. Tay, sagutin mo na agad. Inactivate ni Denton ang speakerphone at binati, hello, Claire. Bakit tumatawag ang aking mahal na apo? Denton, ako ito, Steve, ang hindi inaasahang tugon, ang boses na pagmamayari ng isang matandang lalaki kaysa kay Claire. Bakas sa mukha ni Denton ang pagkagulat. Ngunit dahil ito ang kanyang master na si Steve sa linya, kinailangan siyang batiin ni Denton ng magalang, Mr. Cain, hindi ko inaasahan ang tawag mo. Kamusta ka na? Sana ay hindi nagdulot ng anumang abala si Claire sa Stargate. Denton, nasa mabuting kalusugan ako, at hindi nagdulot ng anumang gulo si Claire sa Stargate. Please be at ease, boses ni Steve ang nanggagaling sa telepono. Pagkatapos ay nagtanong si Denton, Mr. Cain, may gusto ka bang ituro sa akin? Sumagot si Steve, hindi eksaktong tagubilin, ngunit narinig ko na nakuha mo ang treasure map. Sana ay maipakita mo ang pasasalamat sa ating sekta sa pamamagitan ng pag-abot nito sa Stargate. Sir, kapag naibigay mo na sa Stargate ang treasure map, bibigyan ka namin ng maraming benepisyo bilang kapalit. Mabait ang boses ni Steve, na nagpapakita ng matinding pagmamahal sa kanyang alagad. At magpahinga. Nang marinig ito, agad na nagbago ang mukha ni Denton. Maging si Christopher at ang kanyang asawa ay bakas sa kanilang mga mukha ang pagkagulat. Anong treasure map? Pilit ng ngiti ang isinagot ni Denton, G. Cain, banibiro mo siguro ang. Ako. Kailan pa ako nakatagpo ng treasure map? Kung mayroon akong ganoon, ibinigay ko na kaagad ito sa ating sekta, bilang tanda ng aking pasasalamat.
Sabi ni Steve, Denton, alam kong tatanggihan mo ito. Ilang taon na ang nakalilipas, noong lihim mong nakuha ang mapa ng kayamanan. Mula sa pamilya Palmer na laman. Ngayon, ipinaalam na ito ng kanyang apo na si Benjamin K. Silas. Bakas muli sa mukha ni Denton ang pagkagulat. Emerson. Kaya, ilang dekada na ang nakalilipas, nang palihim niyang makuha ang mapa ng kayamanan, ito ay natuklasan ni Emerson. At natural, siguradong nalaman ni Benjamin ang sekretong ito mula sa kanya. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Denton. Kaya, si Benjamin ang nagpalabas ng pusa sa bag. Ngunit kahit lumabas ang sekreto, hindi ito maamin ni Denton. Napakaraming tao at kapangyarihan ang nagnanais ng treasure map na iyon. Ang pagkilala sa pag-aari nito ay hindi lamang magsasad ng sakuna para sa pamilyang Carter ngunit umaakit ng hindi mapigil ang bagyo. Bukod dito, ang pamilyang Carter ay mawawalan ng kayamanan ng hari, nawawala ang pagkakataong itaas ang kanilang sarili sa isang super family status sa loob ng Eldoria. Kaya, sumagot si Denton sa telepono, Mr. Si Cain, si Emerson ay laging umaasa na ang aking apo, si Claire, ay mapang-asawa ang kanyang apo, si Benjamin. Ngunit hindi ako pumayag sa pagsasamang ito. Si Claire ay may minamahal, kaya ang pamilya Palmer ay may sama ng loob at sadyang kinukulam ako sa pamamagitan ng pagsasabi na mayroon akong treasure map. Ginoong Cain, mangyaring huwag maniwala sa ganyan. Kasinungalingan. Denton, sa labas ng pagkakabuklod natin bilang guro at disipulo, tinatalakay ko ang bagay na ito sa iyo. I'm not here to listen to your excuses, nanlamig at displeased ang boses ni Steve sa kabilang linya. Kung hindi mo ibibigay ang treasure map sa Stargate sa tanghali bukas, maaari kang pumunta sa Sword Mountain upang kunin ang katawan ng iyong apo. Sa nakakatakot na banta na iyon, walang awa na tinapos ni Steve ang tawag. Nang marinig ang beep mula sa naputol na linya, namula ang mukha ni Denton. Parehong nagulat si Christopher at ang kanyang asawa. Dad, anong gagawin natin ngayon? Agad na tanong ni Christopher. Pagkaraan ng ilang sandali upang maisip ang kanyang iniisip, sumagot si Denton, bukas, ipapalit ko ang treasure map kay Claire. Nagtataka na tumingin si Christopher sa kanyang ama, Tay, mayroon ka talagang mapa ng kayamanan. Tumango si Denton, totoo ang sinabi ni Steve sa telepono. Ilang taon na ang nakalipas, gumamit ako ng ruse para agawin ang treasure map mula sa tagapag-alaga nito. Dahil sa kahalagahan nito, inilihim ko ito, hindi kailanman nagbubunyag ng isang salita sa sinuman, kasama ka. Hindi ko inaasahan na matutuklasan ni Emerson ang sikretong ito mula sa mga anino. Kung alam ko lang ang problemang ay dudulot ng treasure map na ito sa aming pamilya, hinding-hindi ko ito tatanggapin. Bakas sa mukha ni Denton ang matinding panghihinayang, malinaw na nagnanais na maibalik niya ang oras. Kung ganoon, Dad, kapag pumunta ka sa Stargate bukas para iligtas si Claire, dapat mo bang isama ang lahat ng martialists? Mula sa pamilya Carter, ipinahayag ni Christopher ang kanyang mga alalahanin. Sabi ni Denton, hindi na kailangan. Ang Stargate ay isang prestihiyosong sekta sa Oakhaven. Nakamit na ng kanilang pinuno at ng 3 presbyter ang husay ng mga top-tier martialists. Mayroon lang tayong mga external force martialists. Ang pagpapadala ng higit pa sa kanila ay parang pagpapadala ng mga tupa sa katayan, lalo na't nasa kamay pa rin nila si Claire. Ang isang top-tier martialists ay may hawak na antas ng kasanayan na higit pa sa mga internal force martialists. Kung paanong may mga beginner, intermediate, at elite na antas sa loob ng larangan ng external at internal force martialists, ganoon din ang top-tier martialists. Kung isa sa alang-alang ng isa ang panlabas at panloob na puwersang militar bilang martialists, sila ay ituring pa rin. Hindi kapansin-pansin na mga elite. Tanging sa pagkamit ng tangkad ng isang top-tier na martialista, ang isang tao ay tunay na nakakakuha ng katanyagan at nakakuha ng titulo ng isang kilalang martialista. Ang mga top-tier martialists ay may mas malalim na reservoir ng internal mana kaysa sa internal force martialists. Bagamat ang isang elite na internal force martialist ay maaaring inilarawan bilang may patak ng mana,
ang isang top-tier na Martialis ay nagtataglay ng isang stream, na may isang internal na intensity ng mana ng maraming beses na mas mataas. Ang pagkakaiba sa mana sa pagitan nila ay astronomical, maihahambing sa malawak na bangin sa pagitan ng langit at lupa. Para kay Denton, ang katayuan ng isang top-tier martial list ay isang hangarin na malayong maabot. Sa kabila ng mga dekada ng tapat na pagsasanay, hindi pa niya nagawang umakyat sa echelon na iyon. Ito mismo ang dahilan kung bakit naramdaman niyang walang saysay na dalhin ang mga martialists ng pamilya Carter na harapin ang Stargate. Kahit na sa malaking bilang, kapag nakipag-away laban sa mabigat na lakas ng pinuno at mga presbyter ng Stargate, tiyak na matatalo sila. Ang nalalapit na paglalakbay sa Sword Mountain ay nagkaroon ng hindi tiyak na kapalaran. Si Denton ay handa sa pag-iisip para sa pinakamasama, upang ipagpalit ang kanyang sariling buhay para sa ligtas na pagbabalik ni Claire. Kung ang ibig sabihin nito ay iligtas si Claire, kahit ang pag-aalay ng sarili niyang buhay ay isang halagang dapat bayaran. Natulog ang pamilya Carter ng gabing iyon. Pagsalubong ng bukang liwayway kinabukasan, sumakay si Denton sa isang helicopter, na nagtatakda ng landas patungo sa Sword Mountain sa Cloudor na kinaroroonan ng Stargate. Kabanata 177. Pagkatapos ng ilang oras na paglipad, pagsapit ng tanghali, ang helicopter na si Denton ay bumaba na sa malawak na plaza ng Stargate, na napapaligiran ng mga sinaunang, luntiang pine at isang kaakit-akit na tanawin. Pagbaba ng helicopter, napansin ni Denton ang dalawa pang helicopter sa plaza. Sila rin ang ginamit ng pamilya Carter para ibalik si Silas sa Stargate noong nakaraang araw. Hindi niya inaasahan na ang kanyang kabutihang loob ay masusuklian ng ganoong kataksilan ng Stargate. Nang makalapag na ang helicopter at bumukas ang mga pinto, lumabas si Denton. Isang tao lang ang bumati sa kanya, isang matandang lalaki na naka-brown robe na may puting buhok at malalalim na mata. Ang elder na ito ay ang Panginoon ni Denton na si Steve, ang ikatlong presbyter ng Stargate. Maliban kay Steve, walang ibang nakikita sa plaza. Alam ni Denton na sinadya ito, dahil ayaw ng Stargate na malaman ng maraming tao ang tungkol sa pagbabagong kinasasangkutan ng treasure map. Bagamat sa mga mata ni Denton, halos hindi na makilala si Steve sa isang kaaway, magalang pa rin niya itong binati, "Hello, Mr. Cain." Halos walang ekspresyon ang mukha ni Steve habang sinabing, "Sa wakas dumating ka na. Dinala mo ba yung item?" Sumagot si Denton, "Dala ko na." Sinabi lang ni Steve, "Sundan mo ako." Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad patungo sa isang grand hall. Sumunod naman si Denton sa likuran niya. Pagpasok sa bulwagan, nakita ni Denton sina Tristan at Presbyter Tiger, gayon din si Presbyter Phoenix, na nakaupo sa mga malalaking upuan. Bukod pa rito, sa isang gilid ng bulwagan ay nakatayo ang 10 matatapang na martialists at mga alagad ng Stargate, na nakasuot ng puting kasuotan sa pagsasanay. Nararamdaman ni Denton ang malakas na aura na nagmumula sa kanila. Lahat sila ay internal force martialists, pinangunahan ni Steve si Denton sa harap ng hall at ibinalita kay Tristan, "Mr. McLean, dumating na si Denton." Nakangiting tumingin si Tristan kay Denton, "Denton, welcome back." Mangyaring umupo. Gayunpaman, wala sa mood si Denton para sa mga kagandahang loob. Sa isang mahigpit na tingin, sinabi niya, "Mr. McLean, dinala ko ang item gaya ng ipinangako. Palayain mo ang apo ko." Nang makita ang kanyang prangka, nakangiting sumagot si Tristan, "Ligtas ang apo mo dito sa Stargate." Masyadong palakaibigan ang kanyang kilos, na para bang lahat ay madaling ayusin. Pero mas alam ni Denton. Kung tila mas magiliw si Tristan, mas delikado talaga siya, sa likod ng ngiting iyon ay malamang na may isang punyal. Pinindot ni Denton, "Mr. McLean, gusto kong makita ang aking apo. Kapag hindi siya nasaktan, ibibigay ko ang gusto mo." Sumagot si Tristan, "Syempre, dadalhin ko siya dito ngayon din." Lumingon sa mga martialists sa gilid, iniutos niya, dalhin si Claire sa main hall. Dalawa sa mga martialists ang kaagad na humakbang at sumagot ng may pagpipitagan, "Oo, G. McLean." Pagkatapos ay lumabas na sila ng hall.
Ilang minuto lang, bumalik sila kasama si Claire, na ang mga kamay ay nakagapos ng mga lubad. Sa sandaling pumasok siya sa bulwagan at nakita si Denton, napabulalas siya, "Lolo, kailangan mong umalis. Lahat ng tao dito sa Stargate ay masama." Nang makitang nakatali ang mga kamay ng kanyang apo, kumirot ang puso ni Denton. Inalaw niya ito, "Claire, huwag kang matakot. Nandito ako para iligtas ka." Napagtanto ni Claire na pumunta ang kanyang lolo sa Stargate para sa kanya. Sa paggunita noong nakaraang araw, ipinakita siya sa paligid ng Sword Mountain ng mga disipulo ng Stargate. Gayunpaman, sa pagbabalik, sa utos ni Presbyter Tiger, siya at ang mga martialists ng pamilya Carter ay agad na nahuli. Sila ay itinali at ikinulong sa isang silid na bato sa likod ng mga bundok ng Stargate ng mahigit isang araw at gabi. Ang karanasang ito ang dahilan kung bakit kaagad binalaan ni Claire ang kanyang lolo tungkol sa kataksilan ng Stargate. "Mr. McLean, ganito ba ang pakikitungo mo sa iyong mga bisita?" Isang galit na si Claire ang humarap kay Tristan sa bulwagan. Tristan beamed at Claire, "Miss Claire, we must apologize for our actions. Pero magtiwala ka, kapag naibigay na ng lolo mo ang hinahanap namin, hindi lang namin kayo pakakawalan, kundi hihingi din kami ng tawad at magalang na samahan ka pauwi." Si Claire, nalilito, ay lumingon kay Denton, "Lolo, ano ang gusto nila sa iyo?" Sa halip na sagutin si Claire, tinitigan ni Denton si Tristan, at sinabing, "Mr. McLean, handa akong magbigay. Ikaw ang gusto mo. Pero kailangan mo munang palayain ang apo ko." Pagkatapos niyang ligtas na makasakay sa helicopter at umalis ay ibibigay ko na lang ito. Isang kislap ang sumili sa mga mata ni Tristan, "Very well, Denton. Pumayag akong paalisan muna ang apo mo. Gayunpaman, kung, pagkatapos na palayain siya, wala kang item, hindi ka lamang mamamatay, ngunit ang bawat miyembro ng pamilya Carter ay magbabayad din ng presyo." Sumenyas siya sa dalawang martialists na may hawak kay Claire, "Tanggalin mo siya." "Oo, Mr. McLean," sagot nila, mabilis na tinanggal ang mga kamay ni Claire. Napalaya mula sa kanyang pagpigil, agad na tumakbo si Claire kay Denton, nagtanong, "Lolo, hindi ba Stargate ang iyong, bakit gusto nila tayong saktan? Anong nangyayari?" Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Denton. Sa katunayan, hindi ba ang Stargate ang kanyang sekta? Pero ngayon, pinagbabantaan na siya ng sarili niyang sekta. Ang pang-akit ng treasure map ay napakalakas na kaya nitong gawing mga kaaway kahit ang pinakamalapit na kaalyado. Bago ang pang-akit nito, ano talaga ang halaga ng katapatan sa isang sekta o mga bigkis ng pakikipagkapwa? Sekta. "Claire," apurahang sabi ni Denton, "kailangan mong sumakay sa helicopter at bumalik kaagad sa Oakhaven." Matatag ang boses ni Claire, "Hindi, gusto kong umalis kasama ka." Saway sa kanya ni Denton, "Claire, huwag matigas ang ulo. Kung hindi ka aalis ngayon, hindi lang ikaw ang malalagay sa panganib, kundi ang iyong mga magulang ay malalagay din sa panganib. Gusto mo ba talagang masaksihan ang ganitong trahedya?" Nangingilid ang luha sa mga mata ni Claire habang umiiling. Hindi niya gustong makitang mangyari iyon. Bakit ganito ang pagsasalita ng lolo niya? Ano ang nangyari sa likod ng mga eksenang nagtulak sa Stargate na banta ang buhay ng kanyang lolo? Gayunpaman, ang mabagsik, halos galit na ekspresyon sa mukha ni Denton ay nag-iwan sa kanya ng walang pagpipilian kundi sumunod sa, "Lolo, aalis na ako, ngunit kailangan mong bumalik." Ang boses ni Claire ay nanginginig sa emosyon habang siya ay nakatingin sa Denton. Bahagyang lamambat ang mabagsik na ekspresyon ni Denton. Tumango siya kay Claire at sinabing, "Sige. Hinihintay ka na ng mga magulang mo sa bahay." Nang may luha sa kanyang mga mata, tumalikod si Claire at umalis sa Grand Hall. Pinagmasdan ni Denton ang umaatres na figure ni Claire, puno ng halo-halong ginhawa at hindi masabi ang kanyang puso. Kalungkutan. Nakahinga siya ng maluwag na makakaalis na si Claire. Ngunit nag-ugat ang kalungkutan sa pag-iisip na baka ito na ang huling pagkakataong makikita niya si Claire. Habang nasa kanya ang treasure map, hinding-hindi siya hahayaang umalis ng Stargate ng buhay.
Kung siya ay namatay, ang lihim ng treasure map ay mamamatay kasama niya. Sa asensya, ang kanyang kapalaran ay tinatakan. Lalong lumakas ang huni ng mga blades ng helicopter. Sumakay si Claire sa chopper, na hindi nagtagal ay iniangat ang plaza at umalis sa Stargate. Gumaan ang pakiramdam ni Denton habang pinagmamasdan ng helicopter na naglalaho sa kalangitan. Denton, paanong wala na siya, maaari mo bang ibigay ang treasure map? Umalangaw-ngaw ang boses ni Tristan mula sa bulwagan. Kabanata 178. Inilabas ni Denton ang isang sinaunang telang seda mula sa kanyang bulsa, halos kasing laki ng panyo. Sa tela, ang mga sinulid na ginto at pilak ay nakabalangka sa isang topograpikong mapa, na may mga karakter na nakaborda na nagsasabing, The King's Treasure Map. Nang makita ang silk map sa kamay ni Denton, kumikinang sa pananibik ang mga mata ni Tristan at ng tatlong presbyter sa bulwagan. Nilinaw ng material ng sutla, isang artifact mula pa noong unang panahon, na hindi ito peking treasure map. Ang pagkaunawa na sila ay tumitingin sa treasure map na hinahangad ng lahat sa Eldoria ay pumukaw ng agos ng emosyon sa loob nila. Walang pag-aalinlangan, tumayo si Tristan mula sa kanyang engranding upuan at inutusan ang isa sa mga marshalists at disipulo ng Stargate, bilisan mo, dalhin mo sa akin ang mapa na iyan. Oo, Mr. McLean, ang tugon ng isa sa mga marshalists, na pagkatapos ay lumapit kay Denton upang kunin ang treasure map at agad itong ipinakita kay Tristan. Bakas sa mukha ni Tristan ang pananabik habang sinusuri ang treasure map. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa walang pigil na saya. Ang tatlong presbyter, Tiger, Phoenix, at Steve, ay tumayo din mula sa kanilang mga upuan, sabik na sumandal upang masulyapan ang treasure map sa kamay ni Tristan. Bagamat ang mga pangalan ng ilang bundok sa mapa ay naiiba sa modernong panahong mga pangalan, ang mga pagkakaibang ito ay maaaring pag-aralan ng detalyado sa ibang pagkakataon. Ang pinakamahalaga ay ang mapa ng kayamanan ay nasa kanya na ngayon. Kung makikita ng Stargate ang kayamanan ng hari, ito ay mag-iipon ng kayamanan na kaga ng anumang kapangyarihan sa Eldoria. Ang kayamanan na ito ay maaaring itaas ang Stargate sa pinakamataas na sekta sa Eldoria, na ginagarantiyahan ang kasaganaan sa loob ng maraming siglo hanggang. Halika! Maingat na tiniklop ni Tristan ang treasure map at inilagay ito sa kanyang bulsa. Denton, sa pamamagitan ng pag-aalok ng treasure map sa aming sekta, nakagawa ka ng napakalaking serbisyo, nakangiting sabi ni Tristan. Namumuo sa kanyang mukha. Mula ngayon, ikaw na ang ikaapat na presbyter ng Stargate. Si Denton, gayunpaman, ay nag-aalinlangan. Hindi siya makapaniwala na magiging bukas palad si Tristan para iangat siya sa posisyon ng fourth presbyter ng Stargate. Sa kanyang opinyon, dapat mayroong hidden agenda. Nang may paggalang na yumuko, sumagot si Denton, Mr. McLean, lubos kong ikinararangal. Gayunpaman, alam ko ang aking limitadong martial arts at pakiramdam ko ay hindi ako sapat na gampanan ang tungkulin ng isang presbyter. Bukod dito, inialok ko ang mapa ng kayamanan sa aming sekta bilang pasasalamat, hindi naghahanap ng anumang gantimpala bilang kapalit. Kaya, hinihiling ko sa iyo na muling isaalang-alang. Tumugon si Tristan, Denton, ang pagbibigay ng treasure map sa sekta ay isang napakalaking kontribusyon. Natural lang na maging presbyter ka. Ang iyong martial arts ay walang kaugnayan sa kontekstong ito. O ikaw ba ay nagpapahiwatig na ikaw ay napakahusay para sa posisyon? Kung gayon, ipinapangako ko na kapag bumaba na ako bilang pinuno, ikaw ang magiging kapalit ng Stargate. Natigilan si Denton. Bagamat ipinahiwatig ni Tristan ang posibilidad na si Denton ang humalili sa kanya bilang pinuno ng Stargate, lubos na alam ni Denton na mas matanda siya kay Tristan. Sa oras na maabot niya ang katapusan ng kanyang buhay, maaaring buhay na buhay pa si Tristan. Kaya naman, mas nakita ni Denton ang pangako ni Tristan bilang isang pambihirang pahayag sa halip na isang taos-pusong alok. Naniniwala ako na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, Mr. McLean, nagsimula si Denton, sinusubukang linawin ang kanyang posisyon. Wala akong pagnanais na kumuha ng kredito para sa aking mga aksyon o upang masakop ang posisyon ng presbyter.
Nais ko lang bumalik sa Oakhaven at mabuhay ng payapa ang mga natitirang araw ko. Ngunit bago pa siya makatapos, bigla siyang pinutol ni Tristan. Denton, kung tatanggihan mo ang posisyon ng presbyter ngayon, upang itago ang sekreto ng mapa ng kayamanan, maaaring walang pagpipilian ng Stargate kundi alisin ang ikaw. Nasa iyo ang desisyon, tanggapin ang posisyon o harapin ang mga kahihinatnan. Sa pagtitig sa nagbabantang mga mata ni Tristan, napagtanto ni Denton na ang pagtanggi sa alok ay hindi isang opsyon. Nakilala niya na ang pagpupumilit ni Tristan ay hindi tungkol sa pagnanais sa kanya bilang isang presbyter, ngunit higit pa tungkol sa pagpapanatili sa kanya sa ilalim ng malapit na pagbabantay, na katulad ng isang bilanggo. Gayunpaman, hindi inaasahan ang katotohanan na hindi agad siya pinatay ni Tristan. Higit pa rito, nag-aalala si Denton na kung tatanggihan niya ito, hindi lamang siya maaaring makuha ni Tristan, ngunit ang buong pamilya Carter ay maaaring nasa panganib. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, naramdaman ni Denton na na-corner siya at magalang na yumuko kay Tristan. Lubos akong nagpapasalamat sa iyong mapagbigay na alok, Mr. McLean, sabi niya, sinusubukang itago ang kanyang mga reserbasyon. Tinatanggap ko ang posisyon ng presbyter para sa Stargate. Isang malawak na ngiti ang agad na sumilay sa mukha ni Tristan. Isang malakas na tawa ang pinakawalan niya. Ha ha ha. Sa wakas, pumayag ka na, Denton. Binabati kita sa pagiging bagong presbyter ng Stargate. Ilabas mo ang alak. Napasigaw siya ng may sigasig. Mag-toast tayo sa bago nating presbyter. Sa kanyang utos, agad na pumasok ang dalawang babaeng disipulo ng Stargate, nakasuot ng mahabang puting damit, na may dalang tray ng red wine glass. Ang isang alagad ay may hawak na isang baso sa kanyang tray, na nakalaan kay Denton, habang ang isa naman ay may dalang 3 baso, para kay Tristan at sa iba pang mga presbyter. Si Tristan at ang 3 presbyter ay kumuha ng isang baso mula sa tray. Maaari na kayong umalis, sabi ni Tristan sa mga disipulo, na tumanggo bilang pagsang-ayon at lumabas ng bulwagan. Nakipagpalitan ng kilalang mga sulyap si Tristan sa 3 presbyter, bawat isa sa kanilang mga mata ay kumikinang sa tuso. Nakita ito ni Denton at naghinala. Nagulat siya na sa sandaling humingi ng alak si Tristan, 2 babaeng disipulo ang kaagad na lumitaw na may mga baso. Ito ay dapat na paunang naplano. Ang lalong nagpalaki sa kanyang hinala ay hiwalay ang kanyang alak sa 4. May hindi na daragdagan. Lalong naging kumbinsido si Denton na nalasan ang kanyang alak. Presbyter Denton, sabi ni Tristan na may masayang ngiti, itinaas ang kanyang baso. Sa bago mong posisyon sa Stargate. Cheers! Itinaas din ni Presbyter Tiger, kasama sina Phoenix at Steve, ang kanilang mga salamin na may ngiting mga mukha, na umaawit ng "Congratulations, Presbyter Denton." Gayunpaman, hindi kinuha ni Denton ang alak sa kanyang harapan, Mr. McLean, mga iginagalang na presbyter, simula niya, isang ikinalulungkot na ipaalam sa iyo na dahil sa matagal ng karamdaman. Ako ay umiwas sa alak sa loob ng maraming taon. Sana maintindihan mo. Binatuka ng tigre na may mapanuksong tono, isa itong simpleng toast para ipagdiwang ang iyong bagong tungkulin, Denton. Ito ay medyo bastos, tumanggi. Kung gayon, Presbyter Tiger, marahil ay maaari kang uminom sa ngalan ko, mungkahi ni Denton, na itinuro ang alak na para sa kanya. Lubos akong nagpapasalamat. Galit na sumagot si Tiger, how dare you? Ito ay isang toast mula kay Mr. McLean, at walang sinuman ang maaaring palitan. Ito ay purong kawalan ng respeto. Noon lang, napansin ni Denton ang isang maliit na aso na gumagala sa entrance ng Grand Hall. Sinenyasan niya ito ng sunod-sunod na malambot at nakakaakit na tunog. Umaasang lumapit sa kanya ang aso, nakaawang ang buntot at nakalabas ang dila, naghihintay ng kakainin. Lahat ay nalilitong nakatingin, hindi naiintindihan ang layunin ni Denton. Nang samantalahin ang pagkakataon, kinuha ni Denton ang alak na para sa kanya at yumuko, marahang hinaplos ang ulo ng aso at inalok ito ng higop. Ang aso, nang walang pag-aalinlangan, ay kumuha ng ilang pagdila. Ngunit makalipas ang ilang sandali, sa takot ng lahat, ang aso ay bumagsak, nanginginig sa sakit,
nagpakawala ng malungkot na ungol, at sa huli ay nakahiga ng hindi gumagalaw na may bula sa bibig nito. Kalmadong ibinuhos ni Denton ang natitirang alak at ibinalik sa tray ang laman na baso. Nakangiting sabi niya, nakatingin ng diretso kina Tristan at Tiger, kaya ganito ang pagbati mo sa akin. Sa bago kong posisyon. Parang sinusubukan mo akong paalisan sa kabilang buhay. Kabanata 199. Nang mapagtanto na nakita ni Denton ang kanilang tukana, umasim ang mga mukha ni na Tristan, Tiger, at ng dalawa pang matatanda. Bang! Inihagis ni Tristan ang kanyang baso ng alak sa sahig, nabasag ito at nagkalat ng alak kung saan-saan. Kasunod nito, 3 presbyter ang lahat na naghagis ng kanilang mga baso sa lupa na may umaalingaw-ngaw na mga kalabog. Bang! 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 Maya-maya pa ay umalingaw-ngaw ang nagmamadaling yabag sa labas. Sa isang iglap, humigit kumulang 20 o 30 martialists na nakasuot ng puti mula sa Stargate ang bumungad sa grand entrance ng hall. Kasama ang 10 internal force martialists na naruroon na, ang bulwagan ay mabilis na napuno ng humigit kumulang 40 martialists. Ito ay maliwanag na ang mga martialists mula sa Stargate ay nakahiga sa isang ambush sa labas lamang ng hall. Sa mabilis na koordinasyon, ang 40 martialists na ito ay sumugod upang palibutan si Denton. Hindi na nagulat si Denton sa biglaang pangyayari. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging traidor si Tristan. Sa panlabas, pinarangalan siya ni Tristan ng titulong isang presbyter, ngunit patago, sinubukan niyang lasunin siya sa isang celebratory toast. Kung inubos ni Denton ang lason na alak na iyon at namatay, malamang na sinabi ni Tristan sa buong Stargate na ang kanilang bagong hinirang na presbyter ay kalunos-lunos na namatay sa isang biglaang sakit. Magbibigay daan sana ito kay Tristan na maalis si Denton ng walang kahirap-hirap. Denton, nagsimula si Tristan sa malamig na pag-uugali, sinadya kong bigyan ka ng walang sakit na kamatayan. Ngunit dahil nakita mo ang aking plano, sa palagay ko kailangan nating gawin ito sa mahirap na paraan. Payagan ang aming mga martialists sa Stargate na samahan ka sa kabilang buhay. Tinapos ang kanyang mga salita sa isang malamig na tingin, mahigpit na inutusan ni Tristan ang lahat ng mga martialists, patayin si Denton. Oo, Mr. McLean. Ang mga martialists ng Stargate ay sabay-sabay na tumugon, ang kanilang mga boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan, sumugod sila kay Denton. Ang mga martialists ng Stargate na ito ay kabilang sa mga nangungunang alagad ng sekta, na binubuo pangunahin ng mga baguhan at intermediate internal force martialists, at kahit ilang piling internal force martialists. Si Denton naman ay isa lamang intermediate internal force martialist. Higit sa bilang at higit na kapantay sa kakayahan at bilang, tila nahaharap siya sa tiyak na kapahamakan. Gayunpaman, hindi natakot si Denton. Bago dumating, inihanda na niya ang kanyang sarili para sa pinakamasamang posibleng kahihinatnan. Pinayuhan na niya si Christopher na siguraduhin na si Claire, sa kanyang pagbabalik sa pamilyang Carter, ay aalis sa Oak Haven at magsisimulang bago sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanila. Nang walang nagtatagal na mga kalakip, handa si Denton para sa anumang naghihintay. Ang kanyang isip ay nakatuon sa isang bagay, lumaban ng mabangis. Kung siya ay mamamatay, dadalhin niya ang pinakamaraming kasama niya hanggat kaya niya. Habang nakikipagsagupaan siya sa mga martialists ng Stargate, nagulat sila sa kanyang walang takot na diskarte at bangis. Si Denton, na hindi nabigla sa nalalapit na banta ng kamatayan, ay nagpakawala ng isang kapangyarihan na walang kulang sa pambihirang, nakapagpapaalaala sa isang tigre na pinakawalan mula sa kanyang hola, na hindi mapigilan. Ang mga martialists ng kanyang antas ng kasanayan ay nasugatan sa mga konfrontasyon, nabahira ng dugo ang kanilang mga bibig. Ang mga nagsisimulang iyon ay sumisigaw sa matinding paghihirap sa ilalim ng kanyang mga welga. Nabasa ng kanilang dugo ang mga damit ni Denton, na nagpamukha sa kanya na mas kakilakilabot, natural na tinatakot ang sinumang martialista ng Stargate na nang ahas na umatake sa kanya. Sa 12-dosenang mga martialists ng Stargate na nakapaligid sa kanya, ang larangan ng digmaan ay tila umabot sa isang deadlock,
kung saan hindi nila madaig si Denton. Habang lumalaban siya, mas naging matapang siya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na may mapupulang kulay, na para bang siya ay isang uhaw sa dugo, na nagdudulot ng takot sa puso ng kanyang mga kalaban. Biglang sumulpat ang isang top-tier internal energy master mula sa Stargate, na nagpuntirya ng isang malakas na hampas kay Denton sa matinding kumikinang na mga mata. Humarap si Denton sa Elite Internal Force Marty A-list na ito. Hindi napigilan at walang takot gaya ng dati, gumanti siya ng isang malakas na suntok. Ang hangin ay nanginginig, at ang tindi ng mga panginginig ng boses ay lumakas. Namutla ang mga mukha ng nakapaligid na Stargate Marshalists. Sa sandaling iyon, isang malakas na panloob na mana ang lumabas mula sa kamao ni Denton, na hindi pa nakikita noon. Ang manipis na panloob na mana ay nag-iwan sa mga baguhan at intermediate internal force marshalists sa paligid niya na hingal, ang kanilang mga mukha ay napinta sa pagkabigla. Ito ay ang aura ng isang pambihirang tagumpay sa martial arts. Sa isang kisap mata, sa gitna ng nagtatakang mga tingin ng lahat ng naroroon, ang umaatungal na kamao ni Denton ay bumangga sa Elite Internal Force Marty A-list. Nagkabanggaan sila. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalingaw sa buong bulwagan. Matapos ang matinding palitan, ang dalawang mandirigma ay umatras ng ilang hakbang. Hakbang. Habang ginulo ang puting buhok ni Denton, hindi naman siya nasaktan. Gayunpaman, hindi gaanong pinalad ang Elite Internal Force Marshallist, na may tumulo na dugo mula sa bunganga ng kanyang bibig. Malinaw, nasugatan siya sa pakikipagpalitan. Nabigla si Denton sa sariling katatagan. Ang kalaban ay malinaw na isang Elite Internal Force Marty A-list, habang siya ay isa lamang Intermediate Internal Force Marty A-list. Paano siya makakalabas sa kanilang paghaharap ng hindi nasaktan, habang ang isa ay nasugatan? Naaalala ang napakalaking kapangyarihan na naramdaman niya nang ihagis niya ang suntok na iyon, tila nataman niya ang hindi pa nagagawang lakas. Isang biglaang realisasyon ang tumama kay Denton. Maaaring sa desperado na labanan ngayon, noong handa akong ilagay ang lahat sa linya, hindi ko sinasadyang nalagpasan ang aking mga limitasyon at naging isang piling tao na Internal Force Marty A-list. Naisip niya. Ang paghahayag na ito ay nagpadala ng matinding galak sa pamamagitan niya. Kahit na hindi matutumbasan ng kanyang bagong tatag na talino ang mga tulad ni Tristan at ng tatlong presbyter, ang pagiging isang piling Internal Force Marty A-list ay nangangahulugan na maaari niyang patayin ang ilan sa mga manlalaban ng Stargate. Sa panibagong sigla, na parang nagngangalit na leon o tigre, muling nakipagbakbakan si Denton sa mga marshalists ng Stargate. Sa Grand Hall, kumunat ang noo ni Tristan, matalim ang titig. Siya ay mukhang nabalisa. Hindi niya inaasahan na 12-12 ng mga marshalists ng Stargate ang hindi kayang ibagsak si Denton. Tila sumisikat ang husay ni Denton habang nagpapatuloy ang labanan, na lumalakas sa bawat galaw. Lumingon si Tristan kay Tiger sa tabi niya, at sinabing, sino ang mag-aakala na lalagpasan niya ang kanyang mga limitasyon sa do-or-die moment na ito? Kung hahayaan natin ito, mas maraming casualty ang daranasin ng ating mga marshalists sa Stargate. Tiger, oras na para pumasok ka at patayin siya. Isang kislap ng pagpatay na layunin ang sumilay sa mga mata ni Tiger. Naiintindihan, Mr. McLean, sagot niya. Walang pinalampas, sumugod si Tiger, ang kanyang panloob na mana ay sumabog sa kanyang paligid, na nagpabuga ng malakas na hangin. Whoosh! Ang kanyang mahabang puting balabal ay pumutok, at sa isang matalas na pagtutok, hinampas niya si Denton sa bilis na parang kidlat. Nang ilang pulgada na lang ang layo ng palad ni Tiger kay Denton, isang malakas na kalabog ang umalangaw sa buong H. Nabasag ang mga tile mula sa bubong, na nagpapakita ng nakanganga na butas. At mula rito, isang figure ang bumaba mula sa langit. Habang umuulan ng mga tile, ang mga marshalists ng Stargate ay nagagawan upang magtago. Sa sandaling iyon, nang makita ang isang figure na mabilis na bumaba mula sa butas sa bubong, lahat ay nagulat.
Bago pa man maproseso ng sinuman ang nangyayari, ang figurang ito ay lumapag sa harap mismo ni Denton at agad na tinamaan ang umaataking tigre sa isang mabangis na suntok ng palad. Sa isang matunog na kalabog, isang matinding pagsabog ng enerhiya ang lumundag, na pumupuno sa hangin. Sa susunod na sandali, sa gitna ng paghihirap na hiyawan, ang tigre ay ipinadala na lumulutang na parang saranggola na may putol na tali. Bang! Bumagsak ang tigre, lumapag ng ilang metro ang layo sa engranding bulwagan. Ang lakas ng kanyang pagkahulog ay nabasag ang malaking bahagi ng mga tiles sa sahig. Sa isang mahinang kalabog, ang tigre, na malubhang nasugatan, ay dumura ng isang subo ng dugo at agad na nawala ng malay. Ang engranding bulwagan ay napuno ng gulat na mga mukha. Lahat ay lubos na namangha. Kabanata 200. Ang engranding bulwagan ay mayroon na ngayong bagong presensya, isang lalaking nakamaskara sa itim. Ito ang mismong individual na bumaba mula sa bubong ng bulwagan, na humarap kay Tiger. Maliban sa isang pares ng matutulis na mata na kumikinang na may nakakatakot na kinang, ang bawat bahagi ng lalaking nakamaskara na ito ay ligtas na natatakpan, na ginagawang imposibleng makilala ang anumang mga tampok. Habang inilunsad ni Tiger ang kanyang pag-atake, naramdaman ni Denton ang tiyak na kapahamakan na papalapit. Si Tiger ay isang top-tier martial list, at si Denton, isang elite internal force martial list, ay hindi katugma sa isang strike mula sa kanya. Gayunpaman, habang siya ay naghahanda para sa hindi maiiwasan, ang nakamaskara na lalaking nakaitim ay bumaba mula sa langit, tinalo si Tiger at iniligtas siya. Sobrang surreal ang pakiramdam, halos parang panaginip. Nang sa wakas ay natauhan na siya, napagtanto niyang hindi ito gawa-gawa lamang ng kanyang imahinasyon. Habang pinagmamasdan niya ang lalaking nakamaskara sa kanyang harapan, bumahaw ang mga alaala noong gabing iyon ng salakayin ng mga martialists mula sa pamilyang Weston at ng Black Hawk ang mansyon ng pamilya Carter. Sa delikadong gabing iyon, lumitaw ang isang lalaking may kaparehong nakamaskara upang iligtas siya. Pwede ba, ang pag-iisip niya, na ito rin ang taong nagligtas sa akin noong gabing iyon? Pinuno ng realisasyon si Denton ng tuwa. Walang pag-aalinlangan, sabik siyang nagtanong, aking tagapagligtas, sa iyo ba? Ang nakamaskara na figure ay tumingin pabalik kay Denton, na nagsasabi, hindi ka tugma sa tatlong matatandang iyon. Hahawakan ko sila. Kaya mo bang harapin ang mga nakababata? Mabilis na naunawaan ni Denton ang sitwasyon. Ang tatlong lumang timer, na tinutukoy ng lalaking nakamaskara ay walang iba kundi sina Tristan, Phoenix, at Steve. Ang mga nakababata ay natural na mga martialists mula sa Stargate. Mariing tumanggo si Denton sa lalaking nakamaskara, syempre, aking tagapagligtas. Nakuha ko na ito. Sa oras na ito, sina Tristan, Phoenix, at Steve ay nakabawi na lahat, kumikinang sa kanilang mga mata ang pagpatay. Ang misteryosong lalaking nakamaskara, na biglang lumitaw at pamilyar kay Denton, ay nasugatan si Presbyter, Tiger. Walang alinlangan, inakala nila, ito ang dapat na pampalakas ni Denton. Higit pa rito, sa isang pag-atake lamang, ang lalaking nakamaskara ay nasugatan ng husto at natumba si Tiger. Ito ay hindi lamang isang ordinaryong militar. Malamang na isa siyang elite top-tier martialist. Dahil dito, hindi siya dapat maliitin ni Tristan, Phoenix, at Steve. Lumingon si Tristan kina Phoenix at Steve, sabay nating ibaba siya. Parehong tumanggo bilang pagsang-ayon, oo, Mr. McLean. Nang mawala ang kanilang mga salita, itinapat ng tatlo ang kanilang panloob na mana, ang kanilang mga kamay ay gumagalaw ng kasing bilis ng kidlat, na kumukupo sa lalaking nakamaskara. Ngunit sa pagharap sa pagsalakay ng tatlo, ang lalaking nakamaskara ay nakatayong matatag, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Umikot ang isang mabangis na unos, habang ang sunod-sunod na suntok at hampas ni Tristan, na sinisingil ng kanyang magulong internal mana, ay tila malapit nang humarap sa isang mapangwasak na suntok sa lalaking nakamaskara. Pero nang mukhang magkadugtong sila, gumalaw ang lalaking nakamaskara. Mabilis na parang bolt. Ang hampas niya ng palad ay umaalingaw-ngaw na parang dumadagandong na kulog.
Isang nakakatakot na pagdagsa ng kapangyarihan ang sumabog, na nabalot sa buong bulwagan, na nagpapahirap sa lahat ng naruroon na huminga. Bang! 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 Tatlong nakakagulat na impakto ang umalangaw-ngaw, na sinundan ng matinding hiyawan. Pagkatapos, sa pagkamangha ng bawat marshallista ng Stargate, sina Tristan, Phoenix, at Steve ay pinalipad na parang mga saranggola na may pinutol na mga kwerdas. Sa mga matunog na kalabog, sila ay dumaong ng husto, ang mga tile ay nabasag sa ilalim nila. Ang kanilang mga mukha ay namimilipit sa sakit, at bawat isa ay umubo ng mga subo ng dugo. Sa isang round lang, natalo na ng nakamaskara na nakaitim ang leader at ang tatlong presbyter. Dahil dito, ang bawat marshallista mula sa sekta ng Stargate ay lubos na natigilan. Ang mabangis na titig ng lalaking nakamaskara ay tumama sa bawat isa sa kanila sa engranding bulwagan, nagtatanong, sino pa ang maglalakas loob na hamanin ako? Ang mga marshallists mula sa Stargate ay mukhang nangangamba, ni isa ay walang naglakas loob na humakbang pasulong. Sa halip, umatras pa sila ng ilang hakbang. Pagkatapos ay tumingin ang lalaking nakamaskara sa malubhang na sugatan na si Tristan at nagutos, kung pinahahalagahan mo ang iyong buhay, palayain ang mga miyembro ng pamilyang Carter na iyong ikinulong. Oo, uutusan ko silang palayain ngayon din, sagot ni Tristan, halata sa mukha niya ang takot. Matapos makipagsagupaan sa lalaking nakamaskara, napagtanto niya na ang lakas ng militar ng huli ay hindi nasusukat at malalim, tulad ng isang walang katapusang karagatan, na higit pa sa kanyang sariling antas. Sa kanyang pananaw, ang kanyang unang pag-aakala na ang lalaking nakamaskara ay isa lamang elite na top-tier Marty A-list ay lubos na minamaliit ang tunay na kakayahan ng lalaki. Konserbatibong tinansya niya na ang lakas ng taong nakamaskara ay hindi bababa sa lakas ng isang first-rate Marty A-list. Ito ay isang antas ng kagalingan na higit pa sa mga nangungunang marshallists. Sa harap ng isang first-rate na Marty A-list, ang isang top-tier marshallist ay matatalo lang sa isang iglap. Maging si Tristan, ang pinuno ng Stargate, ay walang pagpipilian kundi yumuko sa napakalaking kapangyarihan. Kaya, nang walang pag-aalinlangan, inutusan niya ang mga marshallist sa Grand Hall, mabilis, palayain ang lahat ng miyembro ng pamilya Carter at ang mga piloto ng helicopter mula sa silid na bato sa likod ng bundok. Dahil nakalaya na si Claire, iilan lamang ang mga marshallists ng pamilya Carter at ang mga piloto ng helicopter ang nanatiling bihag sa Stargate. Agad namang tinanggap ng ilan sa mga marshallists ng Stargate ang utos at mabilis na umalis sa Grand Hall. Makalipas ang mga 10 minuto, bumalik sila, sinamahan ang mga marshallists at piloto ng pamilya Carter sa bulwagan. Mr. McLean, dinala namin sila dito, ulat ng ilang Stargate marshallists kay Tristan. Nakasuot ng pilit ng ngiti, nilinga ni Tristan ang lalaking nakamaskara na nakaitim at sinabing, Esteemed Marty A-list, nagawa namin ang hiniling mo. Ang lalaking nakamaskara pagkatapos ay tumingin kay Denton at sinabing, ikaw at ang iyong mga tao ay dapat na umalis ngayon. Mula sa araw na ito, ang Stargate ay hindi maglalagay ng anumang banta sa pamilya Carter. Kitang-kita sa mukha niya ang pasasalamat, sumagot si Denton, Sir, lagi kong tatandaan ang malaking pabor na ipinakita mo sa akin at sa pamilya Carter. Sagot ng lalaking nakamaskara, Denton, hindi ako pumunta dito para lang iligtas ka. Dumating ako para sa treasure maps. Sandaling natigilan si Denton. Kaya, ang lalaking nakamaskara ay pumunta sa Stargate para sa treasure map. Ngunit hanggat siya at ang kanyang pamilya ay ligtas, si Denton ay nakadama ng matinding kasiyahan. Ang dati niyang kasakiman at pagkahumaling sa treasure map ay matagal nang nawala. Dahil ang lalaking nakamaskara ay 2 beses nang tumulong sa kanya at sa pamilya Carter na malampasan ang mga krisis na nagbabanta sa buhay, kung kailangang ibigay ni Denton ang treasure map sa lalaking nakamaskara, hindi siya magdadalawang isip kahit isang segundo bukod. Sa sandaling ito, hinawakan ni Tristan ang treasure map. Sir, ingat po kayo. I shall take my leave, sabi ni Denton. Yumuko ng malalim bilang paggalang sa lalaking nakamaskara. Nanguna sa mga marshallists ng pamilya Carter at sa mga piloto,
naglakad si Denton patungo sa exit ng Grand Hall. Ang maraming Stargate Marshalists sa loob ay hindi nang ahas na hadlangan ang kanilang dinadaanan. Kasama ang lalaking nakamaskara, ang paghamon kay Denton at sa kanyang grupo ay isang death wish. Lumabas sa bulwagan si Denton at ang kanyang grupo at lumapit sa dalawang helicopter na naghihintay sa looban. Lalong lumakas ang huni ng mga helicopter habang mabilis na umiikot ang kanilang mga talem. Hindi nagtagal, lumipad ang mga helicopter, pumailang lang sa langit. Nang makaalis na si Denton at ang kanyang grupo, tanging ang lalaking nakamaskara at ang Stargate Menra ang nanatili sa Grand Hall. Pagmamasid sa mga helicopter na nawawala sa malayo, isang bakas ng kaginhawaan ang lumitaw sa mga mata ng nakamaskara. Lalaki. Naisip niya, natutuwa akong nakarating ako sa Stargate sa oras, at ligtas na silang nakaalis. Sa katunayan, ang taong nakamaskara na ito ay walang iba kundi si Jerick. Matapos ibalik ni Claire si Silas sa Stargate, nag-book kaagad si Jerick ng flight papuntang Cloudar. Nagstay siya sa isang hotel sa isang lungsod na hindi kalayuan sa Sword Mountain. Dahil sa kanyang God's Eye, alam niyang gagamitin ng Stargate si Claire para i-blackmail si Denton para sa treasure map. Kaya, maaga sa araw na iyon, naglakbay siya mula sa malayong lungsod hanggang sa base ng Sword Mountain. Pagdating doon, ginamit niya ang kanyang anima para tahimik na dumausdas sa gitna ng mga pine tree, na kalaunan ay nakarating sa rooftop ng engranding bulwagan ng Stargate. Nang harapin ni Tiger si Denton, sinira ni Jerick ang mga tile sa bubong at bumaba mula sa itaas, na iniligtas si Denton sa tamang oras.